Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, ituloy natin yung ma'ayir wa sifatul murasyah al-mustahaq lil-intikabi fil Qur'anil Karimi was sunnatil mutahhara. Ang mga pamantayan at mga katangian kung paano natin makikilala kung sino ang karapat-dapat na ihalal sa darating na eleksyon, inshallah, at sa iba pang mga eleksyon ayon sa Quran at sa Sunnah. At ito syempre ay mahalagang usapin hindi lang dahil sa eleksyon, kundi ang mga ito ay tumatalakay sa marapat na katangian ng pinuno, inshallah. At ito nga, alhamdulillah, isa kabutihang loob ng mufti ng Bangsamoro, si Sheikh Abdurrauf Jilani, at ang kanyang mga kasama, alhamdulillah, na nagbigay sila sa atin ng Irshadat ad-Diniyah na tungkol sa usapin na ito, alhamdulillah. Kagabi, unang tinukoy na dalawang katangian, al-hifdu wal-ilm, ang pangangalaga at ang kaalaman. At ngayon, inshallah, naroon pa rin tayo sa pagtalakay na yon. Pero karagdagan dito, nga sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Athani, annahu lam yakul, inni hasibun karim, inni hasibun karim." Si Yusuf alayhis salam, nung ipinakilala niya ang kanyang sarili, doon sa hari, ang sinabi niya, "Inni hafidun alim." Ako ay, inshallah, tagapangalaga at ako ay maalam na tinutukoy niya sa bagay na yun. Meron siyang kompletong kakayanan, inshallah, sa bagay na yun at meron siyang kompletong kaalaman, inshallah, sa bagay na yun. Yung isang bagay ay hindi lamang inaangkin ng isang tao na gagawin niya dahil lamang sa mapapala niya rito ng mga pakinabang. Ang sino mang naghahangad na maging pinuno o sino mang kumuha ng anumang pananagutan o responsibilidad, kinukuha niya ito dapat dahil siya ay hafidun alim. Katulad ng sinabi ni Yusuf alayhis salam. Meron siyang kakayanan na tuparin ito at meron siyang kaalaman sa bagay na ito. Ngayon dito sa tafsir ni Ibn al-Qayyim o ni Imam al-Qurtubi, sa tafsir ni Imam al-Qurtubi rahimahullah, malalaman natin yung isa pang bagay kung paano natin pwedeng maunawaan ang bagay na ito. So hindi niya sinabi, "Inni hasibun karim," na hindi siya, kumbaga, hasib sa konteksto din ng tagapangalaga at karim na mapagbigay. Wa in kana kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Karimu ibnul Karim, ibnul Karim, ibnul Karim, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim." So bakit binabanggit dito yung tungkol sa hasibun karim? Anong significance nito? Kasi ang pagkakakilala talaga kay Yusuf alayhis salam na siya ang karim, ang mapagbigay. Ito ay nababanggit doon sa mga hadith. Lalong-lalo doon nga sa iniulat ni Imam al-Qurtubi. Tinawag siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na karim, na anak ng karim, na anak ng karim. Tinutukoy dito siyempre yung kanyang mga ninuno. Tatay niya si Yaqub, lolo niya si Ishaq, at lolo ng tatay niya si Ibrahim alayhis salam. So sa kabila nito, hindi naman niya ipinakilala ang kanyang sarili sa katangian na ito. Anong significance nito? Kasi oo siya ito, katangian niya ito, karim. Pero irrelevant ito sa usapin. Ang kailangan ng hari, yung hafidun alim. Kumbaga, ang binabanggit niya doon sa hari, yung qualification niya na importante o merong kinalaman doon sa task at hand, kung ano yung kailangan
na talento, kung ano yung kailangan na skill, yun ang ipinakilala niya sa hari. Hindi katulad ngayon nangyayari, di ba, sa eleksyon, papakilala yung politiko, halimbawa si Grace Poe, sasabihin niya, anak siya ni FPJ. Ano ngayon? Anong kinalaman ng pagiging anak mo ni FPJ sa trabaho mo bilang senador? Diba? Yun nga, yung tawag nila dito sa Pilipinas, at kahit sa political science na rin, necropolitics. Necropolitics, ginagamit nila yung pangalan ng mga kamag-anak nila na napatay o namatay para isulong ang kanilang mga agenda. Kumbaga, parang gusto nilang sabihin sa mga tao, dahil kamag-anak ako ng dating politiko na ito, kung ano yung katangian niya, meron din ako. At kalokohan ito, walang ganito sa Islam. Kaya nga, ang pamumuno, hindi ito ipinapasa mula sa ama patungo sa anak. Walang khalifa na, kumbaga sa pagsasabata sa Islam, ang khalifa, ang susunod sa kanyang khalifa, hindi yung anak niya. Nangyari na lang yan doon sa Umayyah. Pero sa mga ginabayang khalifa, si Omar, hindi naman anak ni Abu Bakar. Si Uthman, hindi naman anak ni Omar. Si Ali, hindi naman anak ni Uthman. Hindi sila kaano-ano ng isa't isa. Pero ginagawa ng mga politiko, yung necropolitics, syempre napapaloob din dito, yung nepotism, at ito yung, kumbaga, masyadong pagbibigay, pagpapahalaga sa kamag-anak. Kumbaga, ang gusto nung politiko, yung kanyang magiging tauhan, puro kamag-anak niya. Gusto niya, vice mayor niya, kamag-anak niya. Gusto niya mga konsehal, mga kamag-anak niya. Gusto niya kontraktor ng DPWH na kukunin niya, kamag-anak niya. Nepotism. Kumbaga, favoritism sa mga kamag-anak. At yan ay napakasama na katangian din. Katangian niya ng kuffar, sa totoo lang. Katangian niya ng kuffar, na gusto nila ang kapangyarihan ay umiikot-ikot lamang sa kanilang pamilya. Na dahil diyan, nabubuo rin naman yung tinatawag na mga political dynasty. Mga political dynasty. Actually, nalaman ko, meron pang ibang terminolohiya sa political dynasty. Meron silang tinatawag na payat at matabang political dynasty. Depende sa dami ng mga magkakamag-anak o lapit ng kanilang consanguinity na sabay-sabay silang nakaupo sa pwesto. Kumbaga yung mataba, yung marami sa kanilang mga kamag-anak ang nasa mga importanteng posisyon sa gobyerno, na sabay-sabay sila. O kaya mangyari din naman, hindi nga sila sabay-sabay pero sunod-sunod sila. Wala yung ama, o sumunod yung anak, sumunod yung tito, sumunod yung kapatid ng nung anak o kapatid nung tatay na naunang naging politiko, at iba't iba pa. At maraming ganyan. Marami sa mga politiko sa panahon natin ngayon, sa totoo lang, kabilang sa political dynasty. Mga Marcos, magsimula tayo sa Pangulo, mga Marcos. Tapos syempre, dito sa atin sa La Union, mga Ortega, dynasty rin. Duterte, dynasty, at iba't iba pa. Minsan may mga political dynasty na epektibo naman. Pero sa Islam, walang ganito. Ang mangyayari, ang susunod na khalifa, hindi talaga kamag-anak ng dating khalifa. Kung meron mang mga kamag-anak, yung khalifa na mauupo sa pwesto, ganun din. Dapat competent sila sa usapin na yun. Dapat sila hafidun alim. Hindi kamag-anak lang nila. So binabanggit natin ito, naisingit natin ito kasi si Yusuf alayhis salam, nang ipinakilala niya ang kanyang sarili sa hari, ang tinukoy niya na qualification niya, yung may kinalaman sa trabaho. At hindi dahil sa anak siya ni ganito. Okay? Hindi dahil sa anak siya ng ganyan. Actually, sa politika, di ba, hindi maganda yung nagpapalit-palitan ng yung magkakamag-anak, kahit abnormal na anak, magiging congressman o magiging mayor. At yan ang nangyari ngayon sa mga Duterte. Ngayon, ang tumatakbong mayor sa Davao City, si Duterte mismo, yung tatay. Ang vice mayor niya si Baste. At tumatakbong congressman yung anak ni Pulong.
Tawag nila Omar. Di ko alam kung Muslim ba talaga yun. Pero sabihin natin Muslim. Sabi nila nag-Muslim daw eh. Etong si Omar, hindi maganda yung nababalitaan ko sa kanya. Hindi porke Duterte nga, mahusay o mapagkakatiwalaan o ano paman. Dapat titingnan nga ng tao yung qualification ng sinumang politiko. At yun ang significance ng paliwanag nito ni Imam Al-Qurtubi. Hindi porke si Yusuf alayhis salam, anak ni ganito, anak ni ganyan, yun ay magiging pangunahin niyang qualification at sasabihin niya doon sa hari ganito, ganyan. Hindi. Kilala man nila si Yaqub, si Ishaq, si Ibrahim, hindi yun ang binanggit niya. Ang binanggit niya, yung kanyang kakayanan na mapangalagaan yung kabangbayan ng Egypt at ang kanyang kaalaman sa bagay na ito, alhamdulillah. At gayon din, sinabi nga, wala qala inni jamilun malih. At hindi raw sinabi ni Yusuf alayhis salam na ako ay gwapo at magandang lalaki. Totoo naman, gwapo siya, di ba? Pero hindi niya yung sinabi sa hari. Hindi niya sinabi, gawin mo akong tagapangalaga sa mga imbakan ng pagkain ninyo kasi gwapo ako. So, di ba? So, ngayon yung mga politiko, ganun na naman din yung gamit nilang mga paraan para mapukaw yung interes ng tao at kumbaga magustuhan sila ng tao kung ano-anong inaangkin nila sa kanilang mga sarili at kung ano-anong paninira naman nila sa iba. Hindi na lang sila mag-focus na ilatag yung kanilang mga plataforma. Bakit sila karapat-dapat na maging congressman? Bakit sila karapat-dapat na maging mayor? Bakit sila karapat-dapat sa iba't ibang mga posisyon na dito ay maihahalal sila? Pero nga kung ano-ano na lang yung pinaggagawa nila. Yung nga, halimbawa nga, si Bong Revilla, wala namang say-say yung sa tinagal-tagal niya sa politiko. Sa politika, nagbudots lang yan, nagsayaw-sayaw lang yan, pero wala siyang significant na nagawa. Robin Padilla hanggang ngayon, muntikan na lang, magpapasa na nga lang siya ng batas, gusto pa niyang ipasang batas, taliwas sa Islam, tungkol sa mga bading, karapatan ng mga bading na isusulong niya. So, kasikatan na lang. Kasikatan ang nagiging pangunahin na dahilan ng mga tao para iboto ang sino mang politiko. Pero si Yusuf alayhis salam, yun nga, innama qala inni hafidun alim. Ang sinabi lang niya, ako ay may kakayanan dito at ako ay maalam sa bagay na ito. Na sinabi, fasa'alaha bil hifdi wal ilm la bin nasabi wal jamal. So si Yusuf alayhis salam, ipinakilala niya ang sarili niya sa pamagitan ng katangian niya o kakayanan niya. At hindi niya ipinakilala ang sarili niya na karapat-dapat siya sa posisyon na yun dahil sa kanyang angkan o dahil sa kanyang kagwapuhan. At yun nga, sumunod na sinabi, innama qala dhalika inda man la ya'rifuhu. So ganun din. Si Yusuf alayhis salam, kaya niya nasabi yung mga bagay na ito, hindi nga para purihin ang sarili niya o para ipagpilitan ng sarili niya sa posisyon. Ang bagay na ito, ang sinabi niyang siya ay merong kakayanan at merong kaalaman sa bagay na ito, sinabi niya sa siyang hindi naman nakakakilala sa kanya doon sa hari. Na in essence, ito talaga ang layunin ng pangangampanya. Ipakilala mo ang iyong sarili sa tao. Kumbaga, nakita niyo yung analogy. So yung ginawa ni Yusuf alayhis salam, kumbaga, ninominate siya ng hari na maging tagapangalaga ng imbakan ng pagkain ng Egypt. At tinanggap niya ang nomination at ngayon, kumbaga, ipinapakilala niya na yung kanyang sarili para finally siya ay mahalal bilang tagapangalaga ng kabangbayan o ng imbakan ng pagkain ng Egypt. At nasabi niya yung mga bagay na yun para lang ipakilala ang kanyang sarili. At ito, kumbaga, babalik tayo doon sa naunang sinabi ko kagabi,
Hindi ito sinabi ni Yusuf alayhis salam para purihin ang kanyang sarili, para iangat ang kanyang sarili. Kumbaga, hindi para iangat ang kanyang sariling bangko, hindi para magyabang. Sinabi niya lang ito, fa'arada ta'rifa nafsihi. Ang gusto niya lang ay ang ipakilala ang kanyang sarili. Wasara dalika mustathna min qawlihi ta'ala fala tuzakku anfusakum. Na dahil nga rito, hindi siya kasama, exempted siya dun sa sinabi ni Allah, huwag ninyong pupurihin, huwag ninyong dadalisayin ang inyong mga sarili. Yung sinabi ko rin kagabi. Sa Suratul Najm, verse 32, sinabi ni Allah, huwag ninyong dadalisayin ang inyong mga sarili. Huwag kayong magmamalinis. Huwag ninyong pupurihin ang inyong mga sarili. Alhamdulillah. So, ang daming, kumbaga, subhanallah, yung mga scholar natin, iisang aya, pero ang daming aral ang nakuha mula sa aya na ito. Alhamdulillah. Ang daming nakuha na aya mula dito, o ang daming nakuha na aral mula sa aya na ito. Alhamdulillah. Sa sumunod, di ba ano yung una? Hafidun alim. Dapat siya ay merong hifd at merong ilm. Sumunod na katangian na nababanggit, actually may kinalaman din ito sa katangian ng isa pang propeta. At ito na yung al-quwa at ang amana. Quwa, ibig sabihin, lakas at pagiging mapagkakatiwalaan. Ay, teka, may nalaktawan pala ako. Meron pa palang binanggit na sumunod, pang-apat pa na may kinalaman doon sa aya doon kay Yusuf alayhis salam. Balikan lang natin, may nalaktawan pala ako. So sinabi, annahu ra'a dhalika fardan mutaayyinan alayhi. So yung pagpapakilala raw ni Yusuf alayhis salam sa kanyang sarili, annahu ra'a dhalika fardan mutaayyinan alayhi. Ang pagpapakilala na ito ni Yusuf alayhis salam ay fardu ain sa kanya. Kumbaga, sa lahat ng ito na nabanggit natin ngayon na pagpapaliwanag, dinadalisay natin o pinapawalang sala natin si Yusuf alayhis salam sa anumang bintang na maaring siya ay pumupuri sa kanyang sarili o nagyayabang. Kumbaga, tinatanggap natin na ang kanyang ginawa bilang mabuting halimbawa ay isang bagay na meron naman siyang karapatan dito, at ngayon nga, ginawa ito ni Yusuf alayhis salam dahil kung tutuusin, obligado sa kanya na ipakilala nga ang kanyang sarili. So, ang kanyang ginawa na pagsasabi doon sa hari na ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim, dulutin mo o italaga mo ako na tagapangalaga sa mga imbakan ng pagkain sa lupa. Ako ay merong kakayanan at kaalaman dito. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nagdadalisay sa kanyang sarili, hindi siya nag-aangkin lang ng katangian na wala naman siya. At lalong, kumbaga, hindi niya ito, kumbaga, sinabi para lang sa personal niya na kapakanan. Ito ay ginawa niya para sa kapakanan ng lahat. Dahil dito, nagiging obligado sa kanya na ipakilala ang kanyang sarili at nagiging obligado sa kanya na, kumbaga, ialok ang kanyang sarili na siya nga ang merong kakayanan dito. Kasi katulad nga ng nabanggit ko kagabi, pinipintasan ng ang MILF, ang Bangsamoro government, kumbaga, o yung MILF na lang kasi sila naman yung dominant na faction, kumbaga sa BARM ngayon, pinipintasan sila. Bakit sila nagtatakbuhan ngayon sa politika? Pati mga alim, mga hafid ng Quran, tumatakbo sa politika. Sagot nila, kung di kami tatakbo, sino? Sinong gusto nilang tumakbo? Yung mga trapo na dating mga naging mayor ng mga bayan at lungsod sa mga lugar ng mga Muslim na wala namang ginawa, kundi magpakasasa sa yaman, apihin ng mga tao, suwayin si Allah. Kung sila lang din naman ang uupo,
E di yung alim na, yung iboto natin na maging mayor, inshallah, ano pa mang posisyon na pagbobotohan ng mga tao sa darating na eleksyon. Kasi katulad nga ng halimbawa kahapon, di ba, nabanggit ko na nga, kung hindi si Yusuf alihis salam ang magiging tagapangalaga ng imbakan ng pagkain ng mga tao, eh baka itatalaga ng hari kamag-anak niya. Tapos yung kamag-anak niya na yun na magiging wazir, tagapamahala sa pagkain, eh bibigyan niya lang kamag-anak niya. At iba't iba pang mga kagaguhan na nagiging dulot ng nepotism, ng favoritism, ng mga political dynasty at iba't iba pang mga kawalang katarungan na nangyayari sa politika. So, si Yusuf na lang, kaysa naman ganun. At nagkatotoo nga na naging maayos ang pangangalaga ni Yusuf alihis salam sa imbakan ng mga pagkain dahil siya nga ay mapangalaga, may kakayanan dito, at naging maayos ang kanyang pangangalaga dahil siya ay may kaalaman dito, alhamdulillah. Yung nga, ito ay naging wajib kay Yusuf alihis salam li'annahu lam yakun hunalika gayrahu. Dahil wala namang iba na pwedeng umako ng pananagutan na ito. Wa huwa al-adharu wallahu a'lam. At kumbaga, ito na yung pinaka malinaw sa usapin na ito. Ito na ang pinakamalinaw sa usapin na ito. Napakaganda na dito nagsimula ang Darul Ifta sa pagpapaliwanag nila tungkol sa mga katangian ng mga marapat na ihalal. Kasi meron din namang mga politiko na Muslim, sa totoo lang, ginagamit din nila itong halimbawa ni Yusuf alihis salam. May mga nagmamalinis din, may mga gumagamit din ng mga aya ng Quran, mga hadith para sa kanilang mga political agenda. Sasabihin nila, kami nangangampanya hindi dahil sa gusto namin na, kumbaga, maihahalal. Ang ginagawa namin ay katulad lamang ng ginagawa ni Yusuf alihis salam. Pero titingnan natin ngayon, totoo ba na yung ginagawa nila ay katulad ng ginawa ni Yusuf alihis salam? Nalang-alang kay Allah ang pag-ako nila ng responsibilidad na sila ay magiging pinuno ng mga tao o kaya mamamahala sa mga tao. Dahil kung hindi, sinasabi lang nila yun, eh hindi nga sila karapat-dapat na iboto. Kung meron namang nag-iisa na pinakamahusay, eh di yun ang iboto natin. Pero yun nga, paano yung pare-parehong palpak? Di ba? Pwede rin mangyari, di ba? Pare-pareho silang kumag, pare-parehong kurakot, alam mo. Eh diyan naman papasok naman ang usapin ng anong tawag doon? Akhafud dararain, yung lesser evil. So kung merong isa sana na mahusay, madali lang yung usapin eh. Eh di yun yung boto natin, ikumpara naman yung mayor na kupal dati na 30 years ng mayor, pabalik-balik lang, kapag natapos yung term niya na sunod-sunod, papalit sa kanya yung asawa niya, yung anak niya, tapos babalik na naman siya, tapos wala namang nangyayari. O, yun ba yung boboto natin o yung baguhan na alim? Kasi pinipintasan din nila ngayon yung mga tumatakbo ngayon sa Bangsamoro na mga maaalam. Sabihin nila, ba't yung boboto yun? Baguhan lang yan eh. Pero nga katulad ng sinabi ko rin kagabi, ang pinakamahalagang katangian ng politiko, kaalaman sa Islam. Kasi anumang kaalaman na inaangkin ng mga trapo ng mga traditional politician na meron sila. Kesyo graduate sila ng political science, meron silang master ng public administration, meron silang PhD at kung ano-ano pang inaangkin nila, walang saysay yun. Kung hindi nila mai-align ang mga natutunan nila na kabutihan doon sa Islamic values, walang saysay. Samantalang kung ang tao eksperto sa Islam at matuwid sa Islam, inshallah, katulad ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, hindi naman graduate ng kolehiyo, hindi naman engineer, hindi naman abogado, pero nang pamahalaan nila ng maayos ang mga tao, dahil matuwid sila at maalam sa relihiyon, yun ang mas mahalaga. E di boto natin yung mas maalam, kahit sasabihin pa nila walang experience. Kahit walang experience yung alim, kapag na-experience niya yun, magkakaroon din siya ng experience. Walang saysay ang paninira nila sa mga alim na tumatakbo ngayon sa mga posisyon. Ngayon, paano kung pare-pareho nga silang kumag, pare-parehong kupal, pare-parehong gago? E di, ganun din, akhafud dararin nga. Tingnan natin kung sino sa kanilang pinakakaunti ang pinsala sa mga Muslim. At syempre, titingnan din kung sino sa kanila ang posible na magdudulot ng kabutihan
sa mga Muslim. Kasi minsan, iba-iba rin yung yung tao. Kumbaga, ibig sabihin, maaring nagbabago yung pananaw ng tao, lalong-lalo na maaring magkakaroon din ng politiko na magiging matuwid kung siya ay nagiging kasama rin ng mga matutuwid. Kaya nga, dati yung pananaw ko, ayoko talaga nadidikit sa politiko. Pero kung meron mang maalam na mayroong kakayanan na maka-impluwensya sa politiko na dahil dito mapapayuhan niya, yung politiko na yun, magiging matuwid ang politiko na yun, hindi mainam, inshallah. Ngayon, kung meron ganun politiko na malapit sa ulama, sumusuporta sa mga masjid, sumusuporta sa da'wah, kahit makikita nyo siyang hindi masyadong matuwid, kahit nakikita nyo siyang hindi masyadong matuwid, kung ganun siya na may pakinabang sa Islam at hindi namiminsala sa Muslim, yun lang iboto nyo. Hindi yung naninira sa Islam. Kahit Muslim din yun, kasi may ganun din Muslim din pero naninira sa Islam o namiminsala sa mga Muslim. At mas masahol pa, Shia o kaya Sufi na politiko na maliwanag na kalaban ng relihiyon na ito, waliyadu billah. So ito yung pagtalakay natin ngayon. So bukas na natin matatalakay yung sumunod na katangian ng pagiging malakas at mapagkakatiwalaan. Sino kaya itong tinutukoy na to? Si Musa alayhis salam. Diba? Sabi niyang nung bata, diba? Upahan mo siya, kumbaga pagtrabahuin mo siya dahil siya ay mapagkakatiwalaan o dahil siya ay malakas at mapagkakatiwalaan. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito bukas insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.